matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Pearl. 34 years old na ngayon at kasalukuyang nakatira dito sa Mandaluyong City. 3 taon pa lamang ako nang magkahiwalay ang aking mga magulang. Pero hindi naging hadlang yon upang hindi ituloy ang buhay at mga pangarap ko na mamuhay kami ng aking ina. Papadudot na nirahan kami ng aking ina sa kung saang apartment at madalas ay napapalayas kami. Dahil madalas ay wala kaming pambayad ng renta. Pero kahit na ganoon ay tinuloy pa rin namin ang pakikibaka sa buhay hanggang sa makatagpo ang aking ina ng lalaki at minahal niya yon. Pero Papadudot, isang malaking pagkakamali ang pagpili niya sa lalaking yon dahil madalas siyang gulpihin at maltratuhin na parang hayop. Samantala dahil sa palaban akong tao ay hinarap ko minsan ang aking ama-amahan. Pero sa kasamaang palad ay pinalayas niya ko. Simula noon ay hindi ko na nakita pa ang aking ina. Sa kabilang banda ay nagpalaboy-laboy ako at namuhay na mag-isa. Naghanap buhay ako at nang makaipon ay muli akong pumasok sa eskwelahan. Masipag din akong maghanap ng pwedeng gawing part-time job. At isa sa mga sinubukan kong pasukan ay ang pagiging waitress sa isang nightclub. Ikaw Pearl, ayaw ko nang pabagal-bagal sa trabaho. Kapag tinawag ka agad ng customer ay lumapit ka. Huwag mo silang paghintayin. Remember na sila ang nagpapasweldo sa inyong lahat dito. Pangaral sa akin ng aking boss noon na si Tony. Unang gabi ko noon bilang waitress sa isang nightclub at naasiwa na agad ako sa pinapasuot sa aking uniforme na masyadong revealing at sexy para sa isang normal na waitress. Pero binaliwala ko na lamang yon at iniisip ko na masasanay din ako sa uniforme ko. Sa kabilang banda ay muling nagpatuloy ang baklang boss ko. At saka ibigay mo kaagad kung ano ang gusto nila ha. Kapag nakarinig ako ng reklamo sa iyo mula sa customers, hindi ako magdadalawang isip na sibakin ka. Nagkakaintindihan ba tayo? Isa yon sa mga pointers na ibinigay niya sa akin bago ako nagsimula sa aming trabaho. Opo, naiintindihan ko po, sagot ko sa kanya. Pagkatapos ay nakahanap na rin ako noon ng pagkakataong itanong ang tungkol sa suot kong uniforme. Sir, ganito po ba talaga ang uniforme namin dito? Of course, yan ang uniforme ng lahat ng waitress dito. Ating tandaan mo club ito ha, hindi kumbento. Isa ang damit ninyo sa nagpapa-attract ng customers. Paalala niya sa akin. Teka, bakit mo ba natanong yan? Bakit, may problema ka ba sa uniforme ng club ko? Tila nang uusig niyang tanong. Ay wala po sir. Ang sabi ko na lamang sa kanya. Ayaw ko nang makipagtalo pa dahil siguradong sibak lang ako sa trabaho kapag nagkataon. Mabuti naman. So ano pang hinihintay mo? Gora ka na ron.
Kailangang ma-impress ako sa unang araw mo bilang waitress sa club ko. Ang wika pa ni Tony habang tinataboy na ako papunta sa mga parokyano ng nightclub. Ilang linggo ang lumipas at aaminin kong nahirapan ako sa aking trabaho bilang waitress. Bukod kasi sa nakakapagod kumuha at mag-serve ng orders ay nakaka-encounter kami ng mga lalaking manyakis at panakaw na humihipo sa amin. Buti na lamang ako ang may teknik noon para makaiwas sa malilikot na kamay ng mga lalaking yon. Ngunit isang gabi, isang pangyayari ang sumubok ng lahat. May lalaking sumipol sa akin. Miss, tawag nito. Agad naman akong bumaling at doon ay nakita ko ang tumawag sa akin. Isang lalaking matanda ngunit alam mong bihasa sa mga babae. Sa sobrang lagkit tumitig sa akin ng lalaki, ako na mismo ang naasiwa. Pero syempre dahil sa kliyente yon ay in-entertain ko pa rin. Yes, can I get your order? Tanong ko sa lalaki. Meron ba kayong list ng menu? Sagot niya. Agad ko namang inabot sa kanya ang list ng menu. Halika muna rito. Tulungan mo akong mag-decide kung ano ang kakainin ko. Umupo ka rito sa tabi ko. Pag-aya niya sa akin. Sir, sige po. Nung una talaga ay ayaw kong magpaunlak. Pero dahil sa natatakot ako mawala noon ang trabaho kaya nag-decide akong pagbigyan na lamang ang lalaking yon. Anong pangalan mo, miss? Ilang taong ka na? Makahulugang tanong sa akin ng lalaki na nagpakilala sa pangalang Albert or Al na lang daw for short. Pearl po. 16 years old pa po ako. Tugon ko. Abay batang bata pa. At sariwang sariwa. Yun ang paraan ng pagkakasabi niya noon na parang naka-jackpot siya sa loto. So ano bang mai-recommend mo sa akin? Makahulugan niyang tanong sa akin. Naku sir, lahat naman po ng pagkain namin dito ay masasarap. Pero kung gusto niyo na pampulutan, subukan niyo po itong sizzling gambas. Or heto pong kilawin. Pasensyosa kong sagot sa kanya. Malakit ang mga titig sa akin ni Al, kaya hindi ko tuloy maiwasan na ma-conscious. Alam ko na, what if ikaw na lang kaya ang ordering ko? Bigla na lang niyang wika sa akin. Siyempre nagulat ako sa mga sinabi niyang yon at napasigaw ako nang biglang hinalikan ako ni Al malapit sa aking labi. Napatayo ako noon, Papa Dudut. Pero hinila lamang ako ni Al pabalik. Sir, bakit niyo po ba ako hinalikan? Disgusted kong tanong sa kanya. Shh, huwag kang mag-iskandalo dito. Namamanyak na wika ni Al sa akin sabay dakma sa aking malulusog na dibdib. Dahil doon ay sinubukan ko siyang sampalin pero agad niyang nadakma at napigilan ng aking mga kamay. Sir, ano ba? Bitawan niyo nga ako. Galit na ako ng mga oras na yon. Huwag kang ang reklamador. Sige ka, isusumbong kita sa manager mo. Banta niya sa akin. Agad ko naman siyang tinaasan ng boses. Ikaw pang isusumbong ko sa manager namin, bastos ka. Wala kang modo, ang sabi ko pa sa kanya. Samantala bagamat malakas ang aking boses ay hindi yon pansin dahil malalakas sa mga pinapatugtog sa kanya sa paligid tulad ng careless whisper. Bukod sa halos lahat ng mga tao ay abala sa kani-kanilang business. Sa kabilang banda ay muling nagsalita si Al and this time ay nagagalit na sa akin. Tumigil ka nga dyan. Waitress ka sa club na ito, hindi ba? Kaya kayong mga waitress, sinasabi ko sa iyo ha, hindi dapat kayo nag-iinarte sa kagustuhan ng kliyente nyo. Pangmamaliit pa nito sa akin. Pagkatapos ay bigla ba naman itong dinakma ang aking maselang parte ng aking katawan at dahil doon ay nasampal ko ng malakas si Al. Walang iya kang babae ka? Bakit mo ko sinampal? Halos pasigaw ng wika ni Al. Sa puntong iyon ay nakuha na namin ang atensyon ng mga tao at lahat sila ay nakatingin sa amin. Tila nag-aabang ng iskandalong magaganap. Dapat lang sa'yo yan.
Bastos ka kasi. Isusumbong kita sa manager namin, manyakis. Sigaw ko sa lalaki pagkatapos ay nag-walkout ako at pumasok sa waitress dressing room. Maya-maya ay galit na pumasok ang boss kong si Tony para kumprontahin ako sa aking ginawang iskandalo. Malamang ay nagsumbong si Al sa kanya at tulad ng aking inaasahan ay puro mura ang natanggap ko mula rito. Pearl, baka nakakalimutan mong nightclub itong pinasukan mo. Kaya mga waitress dito ay dapat mapagbigay sa mga customer. Obligasyon ng mga waitress dito na paligayahin ang mga customers ng bar na ito. Kaya kung hawakan man ng customer ang dibdib mo o hipuan ka, sa masiselang bahagi ay kasama yon sa trabaho mo. Paalala sa akin ni Tony. Bumalik ka kay Al at humingi ka ng sorry, dali. Utos pa niya sa akin. Hindi sir, hindi na ako babalik sa lalaking manyakis na yon. Pagmamatigas ko. Pwes, siba ka na sa trabaho mo. Sagot agad nito sa akin. At dahil sa napuno na rin ako, kaya sumabog na ako at sinigawan ng aking boss. Sige sir, sibakin niyo na ako. Hindi ganito ang trabaho ang gusto ko. Kung alam ko lang na ganito ang magiging trabaho ko dito, hindi na ako papasok dito. Ang arte mong babae ka? Sige, lumayas ka na sa club ko. Dali. Nagiinit ang ulo ko kapag nakikita ko yung pagbumuka mo. Layas! Huwag ka nang babalik dito, layas! Sigaw niya sa akin at halos kalad ka rin niya ako palabas sa kanyang establishment. Papadudot simula noon ay hindi na ako bumalik pa sa nightclub na yon. Naganap ako ng panibagong trabaho at masasabi kong maswerte ako dahil nakahanap din ako ng trabaho na matino. Samantala ay sinikap kong magpatuloy sa pag-aaral at masasabi ko naman na naging matagumpay ako dahil matataas ang mga nakuha kong grado. Samantala, isang araw ay hindi ko akalain na may mangyayaring hindi ko inaasahan sa buhay ko. First day ng class noon sa aming college. At dahil nga freshman ako ay para akong batang naliligaw at panay ang hingi ng tulong. Bukod pa roon ay isang insidente pang nangyari kung saan ay nakabanggaan ko pa ang isang hambog na spoiled brat. Damn, ano ba yan miss? Galit na wika niya sa akin. Bagamat aminado naman akong kasalanan ko, nasaktan din ako sa pangyayaring yon. Naku, pasensya na. Paghingi ko na lamang ng paumanhin sa lalaki. Pero ibang naging response noong lalaking yon. Ano ba yan? Hindi mo kasi tinitingnan yung dinadaanan mo. Natamaan mo yung dibdib ko. Alam mo, kanina pang sumasakit ang dibdib ko tapos dinagdagan mo pa. Patuloy sa pagtaas niya ng boses sa akin. O wag ka namang magalit sa akin ng sobra. Wika ko. Paano hindi ako magagalit? Tingnan mo itong ginawa mo sa akin. Pagsusuplado sa akin ng damuhong lalaki. Okay, I'm sorry. Hindi ko naman sinasadya at saka hindi lang ikaw ang nasaktan. Nasaktan din ako. Pilit kong pagpapakumbaba. My God, ang init-init na nga tapos sasabayan pa ng mga naglilipa ng mga tangang tao. Pwede ba miss? Mag-ingat ka sa susunod para hindi ka nakakasakit. Pangiinsulto pa niya sa akin. Sa pagkakataong yon ay napikon na ako. Pasensya na po mister. Mr. Arrogante. Balik ko sa kanya. Anong sabi mo? Ikaw na nga yung may kasalanan, ako pa ang arogante. Hoy! Nanduduro niyang wika sa akin. Excuse me, sumusobra ka na. Huwag mo kong duruin at hindi hoy ang pangalan ko. Sigaw ko sa kanya. Ano? Miss Lousy? Patuloy na pangiinsulto pa niya sa akin. Ang yabang mo naman. Akala mo kung sino kang gwapo. Ang gaspang-gaspang naman ang ugali mo. Napaka-gentleman, bakla ka siguro no? Ako naman ang nangasar sa kanya. Anong sabi mo? Ako bakla, hoy, hindi ako bakla. Miss, wag mong sagarin ang pagtitimpi ko sa'yo. Papatulan na kita. Banta pa niya sa akin. Okay fine, titigil na ako. Diyan ka na nga Mr. Arrogante. Wika ko na lamang sabay irap sa lalaking yon. Sa totoo lang ay nagtimpi pa ako sa lagay na yon.
Pero iniisip ko na rin noon na iuntog ang ulo niya sa pader para naman matauhan siya sa kayabangan niya. Papadudot, doon ko unang nakilala si Richard, isang mayabang, mayaman, spoiled brat at tinaguriang heartthrob ng campus. Yes, nakilala ko siya kaagad kasi magkaklase pala kami noon sa halos lahat ng minor subjects. Simula noon ay sinumpa ko sa sarili ko na iiwasan ko ang lalaking yon kahit pa madalas kaming magkita sa classroom. Abot langit din ang dasal ko noon na sana'y huwag magsasalubong ang landas namin ng lalaking yon pagtapos na ang klase. Kaso papadudot, hindi ako pinakinggan ng tadhana dahil naging madalas ang pagkukrus ng landas namin. Tapos ay palagi pa kaming magka-group sa mga reports and projects. Samantala, nung una talaga sinupladahan ako ni Richard, pero hindi nagtagal ay napansin ko na parang inaasar na lamang niya ako. I tried na huwag siyang pansinin at magpretend na hindi siya nag-i-exist. Kaso'y ipinaglihi yata si Richard sa kiti-kiti dahil sobrang kulit niya. At ako ang madalas niyang pagtripang asarin. Hanggang isang araw, Pearl, tawag niya sa akin pagkatapos ay confident itong lumapit sa akin. O bakit Richard? Anong kailangan mo? Mataray kong tanong sa kanya. Bakit naman ang sungit mo sa akin? Teka, huwag mong sabihin sa akin na hanggang ngayon galit ka pa rin sa akin ha? Natatawa niyang usisa sa akin. Oo kasi napaka-arugante mo. Balik ko. Tumawa naman ng malakas ang mapangasar na lalaki. Naman, nung June pa nangyari yun, hindi ba? Matatapos ng first semester, galit ka pa rin sa akin. Pearl, ilang beses na tayong naging magkagrupo sa mga group report tapos tingin mo pa rin sa akin arogante? Mapang-asar ka kasi, reklamo ko. Maya-maya ay huminga ito ng malalim at medyo nagseryoso pagkatapos. Pearl, alam kong hindi maganda ang unang pagkikita natin. Pero sana, kalimutan na natin yun. Almost 4 months na yon. What if simula tayong muli? Gusto kong makipagbalikan sa iyo, Pearl. Wika niya. Talaga? Okay. Madali naman akong kausap. Baka naman sabihin mo sa akin pasobladita pa ako. Sabi ko. Oo papadudot, handa naman ako makipag-reconcile sa kanya basta wag lang niya akong aasarin, lalo na kapag below the belt. Anyway, pagkatapos noon ay naging magkaibigan na nga kami ni Richard. Palagi na kaming magkasabay kumain sa cafeteria. Pareho din kaming magkasabay pupunta sa library para mag-aral at gumawa ng assignments or reports. At may pagkakataon ding nagkakasabay kaming umuwi at inihahatid pa niya ako sa aking bahay. Papadudot doon ko nakilala ng husto si Richard na isa palang friendly at mabait na lalaki. At aaminin kong mabilis ko siyang naka-vibes dahil siguro ay opposites ang aming personality. Samantala isang araw habang nasa cafeteria kami ay napag-usapan namin ang kaibigan kong si Che. Si Che hindi siya sumasabay sa akin. Busy yata siya sa pagtatapos ng mga projects niya. Ay nako Richard, ang weird ng kaibigan kong yon. Nalulungkot kong wika. Huminga muna ng malalim si Richard bago nagsalita. Actually Pearl, kasalanan ko kung bakit siya malungkot ngayon. Pag-amin niya sa akin. Bakit? Ano naman ang ginawa mo sa kanya? Concerned kong tanong. Okay, since kaibigan mo si Che, sa'yo ko lang sasabihin ito ha. Nagtapat ng pag-ibig sa akin si Che pero tinanggihan ko siya. Pagtatapat niya. Hindi naman ako makapaniwala sa aking mga narinig. Ngunit nagpasya na lamang akong makinig muna sa maaaring ikwento pa sa akin ni Richard. Alam kong nasaktan ko siya. Pero mas mabuti nang diniretsa ko siya kesa sa pasahin ko pa. Mas masasaktan siya doon. Hindi ko siya kayang mahalin ng higit pa sa kaibigan Pearl. Sana naintindihan mo ko. Pagpapatuloy pa ni Richard. O naintindihan kita. Kung hindi mo siya kayang mahalin,
Huwag mong pilitin ang sarili mo. Kasi kung pipilitin nyo lang ang sarili nyo, hindi kayo magiging masaya. Pearl, curious lang ako ha. Nagka-boyfriend ka na ba? Maya-maya'y tanong niya sa akin. Natawa lamang ako at hindi nakasagot sa kanyang tanong. At ano naman ang nakakatawa? Sita niya sa akin. Nagpatuloy lamang ako sa pagtawa. Wala lang, natatawa lang ako. Back to your question. Wala pa akong nagiging boyfriend, ayaw ko. Nadala na kasi ako sa buhay, pag-ibig pa lang ng nanay ko. Ayaw kong mangyari sa akin yon. Sa totoo lang Richard, bahala kong magpakatandang dalaga na lang o di kaya ay magmadre na lang ako, ang sabi ko pa sa kanya. Agad namang tumutol si Richard sa mga sinabi ko. Naku naman Pearl, huwag mong gawin yan. Sayang naman. Napatingin ako sa kanya at medyo semeryoso ang itsura ko. Sayang ang ano? Basta sayang ka. Kung hindi ka magmamahal. Naku, mas masarap pa rin ang magmahal, ang sabi ni Richard na parang nagpapakit pa sa akin. Teka, bakit mo ba natanong yan? Bakit mag-a-apply ka ba? Kumindot bigla sa akin si Richard at nagsalita. Oo, bakit hindi? Naku, manahimik ka. Bigla kong bawi sa kanya. Hindi ka pa naniligaw, busted ka na sa akin. Dagdag ko pa. Tumawa lamang siya bilang tugon. Papadudot naging super close kami ni Richard at inaamin ko na sa puntong ito ay humahanga na ako noon sa kanya. Pero papadudot iniiwasan ko na rin na mahulog ang loob sa kanya dahil nababatid ko na hindi kami bagay sa isa't isa. Mahirap ako at mayaman siya. Galing siya sa matinong pamilya. Ako naman ay galing sa broken family. Papadudot magkaibang ang mundo namin ni Richard at mukhang malabo kami sa hinaharap. Papadudot nagpatuloy ang friendship namin ni Richard at hindi ko na rin mapigilan ang pagiging sobrang close namin sa isa't isa. Hanggang sa isang araw ay nagising na lamang ako na nahulog na pala ang loob ko sa kanya. Pero papadudot agad ko na ring tinanggal sa isipan ko na aabot sa beyond friendship ang lahat. Sinubukan kong labanan ang mga nararamdaman ko para kay Richard. Pero hindi ko rin napigilan dahil kahit na anong gawin ko ay hindi ko siya makalimutan. Samantala isang araw sa loob ng college campus, katatapos lang ng klase ko sa theology at papunta na sa aking locker nang biglang tumawag si Richard. Nasaan ka na? Bungad na tanong niya sa akin. Eto, kakatapos lang ng klase ko. Papunta ako sa locker ko ngayon, inform ko sa kanya. Ganun ba? Sige, hihintay na lang kita ron. May sorpresa ako sa iyo, ang sabi niya sa akin sa kabilang linya. Nakaramdam naman ako ng sobrang excitement. Talaga? At ano naman yung sorpresa mo sa akin ha? Excited at curious kong tanong. Basta sige, hintayin kita dyan malapit sa locker mo. Wika niya, pagkatapos ay binaba na niya ang kanyang cellphone. Habang ako naman ay mabilis na dumiretso sa aking locker. At laking gulat ko nang may 3 red roses ang nakaipit sa locker ko. Pagkatapos ay may note na nakasulat sa isang heart-shaped na card. Nang binasa ko ang nakasulat ay Happy Valentine's Day. Punta ka dito sa basketball court at may sorpresa ako sa iyo. Siyempre papadudot agad naman akong pumunta sa sinasabi niya. At doon nga ay laking gulat ko nang biglang salubungin ako ng cheer dance na may hawak pang banner. Can you be my girlfriend, Pearl? Na speechless ako sa totoo lang, lalo na't makita ko si Richard na lumalapit sa akin. May dalang isang malaking bouquet ng red roses at isang box ng heart chocolates. Tapos ay lumuhod pa siya sa aking harapan at inalay sa akin ang mga hawak niya. Mahal na mahal kita, Pearl, at hindi ko hahayaang mawala ka sa akin. Sana pagbigyan mo ko na maipakita at maiparamdam sa iyo kung gaano kita kamahal, ang sabi pa niya sa akin.
Sa pagkakataong yon ay hindi ko na napigilang umiyak sa harapan niya. O bakit ka umiiyak? Concern niyang tanong sa akin. Kasi ikaw, masyado mo kong sinorpresa, tugon ko. Ano Pearl? Tatanggapin mo ba ang pagmamahal ko sa iyo? Tanong pa niya sa akin. Kasabay noon ay sumabog ang cheering at hiyawan na sagutin ko na si Richard mula sa mga kaibigan niyang cheer dancers. Oo Richard, tinatanggap ko. Mahal na mahal din kita. Naiiyak ngunit masaya kong sagot sa kanya. Lalong nagsaya at naghiyawa ng mga cheer dancers sa paligid nang marinig nila ang sagot ko. Salamat Pearl. Makakaasa ka sa akin na hindi kita papaiyakin at lolokohin. Yon ang pangako niya sa akin. Ako rin Richard. Makakaasa ka sa akin na magiging mabuting girlfriend ako sa iyo. Balik ko naman sa kanya. At yun na nga mga nangyari Papa Dudut. Naging kami ni Richard kahit na may mga tumututol sa amin. Lalo na yung mga taong malalapit kay Richard. Pero hindi pa rin kami nagpatalo at mas lalo pa naming minahal ang isa't isa. Pero tulad ng inaasahan ay sinubok pa rin ng tadhana ang aming katatagan. Isang araw ay napagpasyahan ni Richard na dalhin ako sa kanyang bahay para ipakilala sa kanyang ama. Ngunit pagdating ko doon, isang pangyayari ang hindi ko inaasahang magaganap. Dad, this is Pearl, my girlfriend. And mukhang wife to be na rin. Proud na pakilala ni Richard sa akin sa kanyang ama. Magandang umaga po. Magiliw ko namang bate sa matanda. Pero nang muli kong titigan ang lalaki ay nagulat na lamang ako nang mamukhaan ko yon. Siya si Al, ang matandang lalaking bumastos noon sa akin sa bar ni Tony. Nakita ko nakasimangot ang lalaki at nagsalita ng sarkastiko sa akin. Natatandaan mo ba ako Pearl? Hindi ba ikaw yung waitress doon sa club? On the other hand ay hindi naman ako kaagad nakapagsalita at kinabahan na rin ako dahil hindi ko naikwento kay Richard na dati akong nagtrabaho sa isang nightclub. Alam mo ba anak na nagtrabaho yan sa isang nightclub? Tanong nito sa anak. Nakita ko naman ang pagkagulat sa reaksyon ni Richard pero bigla rin itong kumalma pagkatapos. Nagtrabaho man siya sa nightclub o hindi, it doesn't matter pa. Ang importante ay mahal ko si Pearl at tanggap ko kung ano man ang kanyang nakaraan, ang sabi pa niya sa ama. At that point Papa Dudut ay nakahinga ako ng maluwag. I'm so disappointed on you sa isang babaeng nagpapahipo lang sa club ang mamahalin mo. May nakakahiya ka Richard. Disappointed na wika ni Al sa kanyang anak. Dad, saway naman ang boyfriend ko sa kanyang ama. Pinaimbestigahan na namin ng mama mo ang pinanggalingan ng babaeng yan. Kaya marami na kaming nalalaman tungkol sa kanya. Bago mo pa siya dalhin dito. Sa totoo lang, I'm so disappointed kasi putok sa buho lang yung girlfriend mo. Anak ng isang Amerikanong sundalo pero never siyang kinilala ng ama niya. Pagpapatuloy pa ni Al while trying to reveal my family's past. Ngunit agad kong kinontra yon kasi may mali sa kanyang sinabi. Nagkakamali po kayo. Kahit na 3 taon lang po ako noon nang iwanan ng aking ama, kinilala po niya ako. At saka hindi po ako putok sa buho kasi pinakasalan po ng tatay ko si nanay. Pag-correct ako. But still, it does not make a difference. Galing ka pa rin sa sirang pamilya. And with that, I'm sure na wala kang manners. Pangiinsulto pa nito sa akin. Nagkakamali po kayo. Hindi po ako katulad nung iniisip ninyo. Maaaring lumaki po ako sa broken family, pero hindi po ako nagkulang sa kagandahang asal. Malaki po ang takot ko sa Diyos. Pagtatanggol ko sa aking sarili. Bagamat aaminin kong nagtaas na ako ng boses noon kay Al. Richard, yan ba ang babaeng hihaharap mo sa altar? Ngayon pa lang sinasabi ko na sa iyo tutol na ako sa relasyon ninyo. Buong tapang na pagnideklara niya. Pero Dad, mahal ko po si Pearl, insist ng aking boyfriend. Mahal, puro na lang mahal ang iniintindi mo.
Paano na ang kahihiyan ng pamilya natin? Kaya sa ayaw mo at sa gusto, hiwalayan mo na ang babaeng yan, ha? Pagpapatuloy ni Al. Convincing na makakasira ako sa reputasyon ng pamilya nila. Buti na lamang at hindi naniwala doon si Richard. No dad, hindi ko siya hihiwalayan. Hindi kita pinalaking suwail, Richard. Yan bang tinuturo sa'yo ng babaeng yan? Na maging lapastangan sa magulang mo nang gigigil na wika nito sa kanyang anak. Ako pa rin ang masusunod sa buhay ko, Dad. Buong tapang na wika niya sa matanda. Dahil doon ay lalong nagalit si Al kay Richard. Kung ganun pala, di lumayas ka na sa pamamahay na ito. Magsama kayo ng babaeng yan. Hoy Richard, kung magiging ganyan ka lang kaswail, malaya kang lumayas. Hindi ka namin kailangan. Itatakwil ka namin bilang anak. Pagbabanta pa nito. Papadudot doon ay nag-alinlangan ako sa mga pwedeng maging kahinatnan ng relasyon namin ni Richard. Maraming tutol sa relasyon namin. At dahil yon sa magkaiba naming estado sa buhay. Minsan ay parang gusto ko nang sumuko pero si Richard ay matatag. Pinaglaban niya ako sa mga magulang niya at mas lalo pa niya akong minahal. Papadudot, doon napatunayan ko na talagang mahal na mahal ako ni Richard. Kaya naman lumakas noon ang loob ko at lumaban na rin para sa pagmamahala namin. Hanggang sa isang araw ay muli kaming namasyal ni Richard at doon ay may tinanong ako sa kanya. Richard, mahal mo ba talaga ako? Papadudot na itanong ko yon kasi nagkakagulo na noon sa pamilya ni Richard. Tuluyan na kasi siyang itinakwil ng kanyang mga magulang. Tinanggalan na rin siya ng karapatang tumira sa bahay at sa lahat ng ari-arian ng kanyang mga magulang. Naputol na rin noon ang allowance at hindi na siya pag-aaralin nito. Nang nalaman ko yon ay sobra akong nalungkot para kay Richard. Pero nakita ko namang pilit niyang kinakayang mabuhay kahit na wala ang suporta ng kanyang mga magulang. That time ay nakahanap siya noon ng trabaho sa isang call center. At bale yon ang sumusuporta sa kanyang pag-aaral sa aming college. Doon din siya kumukuha ng pambayad sa monthly rental ng dorm at iba pang mga gastusin. Samantala ay muli kong inulit ang tanong ko sa kanya. And that time ay seryoso siyang nagsalita na. Bakit nagdududa ka ba sa akin? Pearl, ilang beses ko nang sinabi sa iyo na ikaw lang ang mahal ko. Nakaramdam naman ako ng sigh of relief sa sinabi niyang yon. Pasensya ka na Richard kung masyado kong matanong tungkol dyan. Kasi kung tutuusin ay mas maraming babae ang magaganda ang buhay kesa sa akin. Sabi ko pa sa kanya. Pero hindi sila deserving sa puso ko. Kasi ikaw ang kaisa-isang deserving dito. Pearl, kahit na ano pang malaman ko tungkol sa iyo, hindi pa rin ako titigil na mahalin ka. Paniniguro niya sa akin. Richard, paano na ang mga magulang mo? Worried lang ako sa future mo. Kung hindi kasi dahil sa akin ay hindi ka itatakwil ng mga magulang mo. Malungkot kong wika sa kanya. Kaya ko namang mabuhay ng walang suporta nila. Sagot sa akin ni Richard. Basta nasa tabi lang kita. Masaya na ako, dagdag pa niya. Pero ayaw ko namang gawin mo yon sa mga magulang mo. Ayaw kong lumabas ka ng walang utang na loob. That time ay aaminin kong nakonsensya rin ako sa mga nangyari sa pamilya ng boyfriend ko. Alam ko Pearl na matatanggap ka rin nila. Sa una lang yon na itatakwil nila ako. Pero naniniwala akong hindi rin nila ako matitiis. After all ako lang ang only child nila. Sagot niya sa akin. Sa ngayon ay mag-concentrate muna tayo sa ating pag-aaral at kapag nakatapos na tayong pareho, saka tayo magpaplano para sa kasal natin. Naku, mabilis ang takbo ng panahon. Malapit na yon. Excited kong wika. Hindi na ako makapaghintay pa doon Pearl. Aniya sabay halik sa aking noo. Basta Richard,
pangahawakan ko ang pangako mo sa akin ha, na tayong dalawa hanggang sa finish line. Tumango naman siya bilang tugon sa sinabi ko. Oo naman, mahal ko. Tutuparin ko ang pangako ko sa iyo. Magkasama tayo hanggang sa dulo. Aniya. Sa ngayon, Papa Dudut, ay masaya pa rin kami ni Richard hanggang sa ngayon. Bagyuhin man ang relasyon namin ay hindi kami natitinag at mahal na mahal namin ang isa't isa. Sa kasalukuyan ay 4th year college na si Richard habang nasa 3rd year naman ako. At excited na rin kami dahil once na makatapos kaming pareho ay magpapakasal na kaming dalawa, Papa Dudut. Excited na akong dumating ang araw na yon. Muli ay maraming salamat po sa inyo at sa mga bumubuo ng inyong programa. Sana'y mabasa mo ito at mapiling i-ere. God bless and more power. Magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Pearl. Sa isang relasyon, talagang hindi natin maiiwasan na bayuhin tayo ng mga pagsubok. Lalo na kapag ang ating mga magulang o buong pamilya ang involved. May pagkakataon talaga na may isa sa inyong pamilya ang papalag sa iyong nagawang desisyon sa buhay. Pero kung talagang sure ka sa iyong mga nararamdaman at naniniwala kang tamang iyong desisyon na piliin siya, ipagpatuloy mo lang. Ipaglaban mo ang iyong pagmamahal sa kanya tulad ng ginawa ni Richard kay Pearl. Kahit pa sabihing tinakwil siya at tinanggalan ng mana. Hindi nagpatinag si Richard at sa halip ay idiniin niya sa kanyang mga magulang na tama lamang ang kanyang ginawang desisyon na mahalin si Pearl. Sa puntong ito, para sa mga magulang ay ayos lang na maglabas tayo ng pros and cons sa mga taong piniling mahalin ang ating mga anak. Pero wala tayong karapatan na i-insist sa kanila. Nahiwalayan niya ang taong yon. After all, ang pag-ibig ay hindi po sapilitan. Hayaan natin ang ating mga anak na mahalin ang mga taong gusto nilang mahalin. Karapatan nila yon. At kung sa tingin mo ay mali siya ng minahal na tao dahil sa nakaraan nito o sa ugali, tandaan natin na ang mga tunay na pag-ibig ay nakakapagpabago sa isang tao. Hayaan natin ang ating mga anak na ma-enjoy ang kanilang buhay. Tayong mga magulang ay gabay lamang sa kanila at mga anak natin ay may sariling desisyon, lalo na pagdating sa usaping pag-ibig. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.